Viral na viral nga po itong video na ito na kumakalat sa internet sa iba't ibang platform kung saan kinasasangkutan po ng pangalan ni VP Sara at marami pong netizen ang hindi nagustuhan ang pangyayari sa video na ito. So panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Kita nyo po, wala pang isang araw or malapit nang mag-isang araw, ito po ay tumabo na sa 2.1 million views sa Twitter. At napakaraming views nito sa iba't ibang platform gaya ng TikTok at Facebook. So ito po, panoorin natin at bigyan po natin ng reaksyon. Boss, ano po? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Magkakagit lang po. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara. Dadaan lang po. Dadaan lang. Kukross lang po. Wow. Kukross lang po siya. Saglit lang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright, sige. Kukross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po tatawid lang. Ganyan po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Dinig naman po natin na nabanggit yung pangalan ni VP Sara. At tila yun nga po ang naging reason kung bakit pinasara yung isa sa pinaka-busy na daanan or street or avenue sa Metro Manila. Sabi dito sa caption ni Sir Teddy Casino, sinaradong isa sa pinaka-busy na kalsada sa bansa dahil tatawid ang isang VIP. Grabe naman yan. Dinig nyo rin naman sa video yung mga nagbubusina ng mga sasakyan dahil siguro hindi na sila makapag-intay. And kung mapapansin nyo, merong isang ambulansya na napahinturan at nadismaya po yung mga tao dahil narinig po nila na ang reason kung bakit pinasara yung Commonwealth Avenue or pinahinto sila ay dahil dadaan daw po si VP Sara. Hindi na po ang bibigay ng reaction dyan. Siguro alam niyo na kung ano magiging reaction ko. Kasi tayo naman po ay nagkakaisa na dapat wala pong VIP treatments, especially para sa ating mga public servant. Dahil sabi nga ni Pinoy, tayo ang boss, at hindi sila. Kaya dapat sila ang mag-a-adjust sa atin at hindi tayo. Noong panahon ni Pinoy, pinagbawal ang wangwang at VIP treatment sa mga public servant. Noong panahon ni Pinoy, sumusunod sila sa batas trapiko at hindi pinapahinto ang traffic or pinaluluag ang daan para mag-giveaway sa mga politicians. Yan po ay noong time ni Pinoy. Kaya naman dismayado po ang mga netizen dahil ganito nga po ang nangyari. Pwede nyo hanapin yung naging pahayag ng OVP at naging pahayag ng QCPD patungkol dyan, Pero malinaw naman po yung narinig natin sa video, nabanggit po yung pangalan ni VP Sara. So, not unless nagsisinungaling yung police. At ito po, ito po yung naging balita after nga po mag-viral ng video yan. Sabi dito, breaking, police na nagpahinto sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City at binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, inalis muna sa pwesto. So yun, inalis muna sa pwesto yung police na nagsasalita sa video. Ito naman po ang naging reaksyon ng mga netizen. Sabi ni Ellie_Buen, postpone ang hininga nung nasa ambulance. May ambulance din po kasi na napahinto, Sa akin pong pagkakaalam, hindi dapat pinapahinto ang mga yan. Sabi naman po ni Elijah, reyna ng confidential fund. Sabi ni Peter, si Trudeau nga dito, hindi nag-stop ng traffic para sa kanya. Siguro nasa Canada si Peter. Sabi ni Cod, nagtawanan ang mga driver. Sabi naman ni The Legal Beagle, this is a Chinese-style leadership. Whenever the Communist Party have guests, they ensure that all roads are cleared for their smooth sailing travel. Sabi ni The Legal Beagle. Sabi ni Kim, I'm sure yung mga commuters dyan and drivers, binoto rin nila whoever that is so deserved. Oo. Most likely, yung mga napahinto dyan ay bumoto rin kay VP Sara. Sabi naman ni William John, and she made it worse by ordering an investigation of the said closure. Excuse me, but that's the mayor's call. Sabi ni Altercation, dati bawal ang pa-VIP, bawal ang wangwang. Ngayon talaga buhay hari at reyna na ang mga leaders ng bansa. Tama, yun yung sinasabi ko na noong time ni Pinoy, tayo yung boss, bawal yung kanyang VIP, bawal yung wangwang. Ngayon parang nabaliktad, parang sinasabi na, eto kami, kayong mag-adjust para sa amin, dadaan kami, Tapos mababalitaan mo, gagamit ng helicopter, may sagdamakmak na security, tapos ganyan, papasara ang isang napaka-busy avenue para lang makadaan siya. Ang daming nag-adjust, may ambulance pa nga nakita natin. Ang daming tao na huminto. Konting panahon lang na ma-pause ang daloy ng traffic dyan, pwede na pong magdulot yan ng congestion, ng matinding trapiko. Sabi ni RT, si Sara Duterte, VP pa lang ang posisyon ngayon, ganyan na kung umusta. Paano pa kaya kung maging presidente pa yan?
Sabi ni yours truly, this kind of entitlement makes you hate politicians. So ayan po, no, anong masasabi niyo dyan? Talaga naman pong, kung totoo na si VP Sara yung dadaan, talaga naman pong nakaka-disappointan at nakakadismaya. Nakakalungkot, tinanggal sa pwesto yung pulis, no? So, anong nangyari? Nagsisinungaling ba yung pulis? Pwede nyo ring hanapin yung naging pahayag ng QCPD at pwede nyo ring hanapin yung pahayag ng OBP patungkol po sa viral video na yan, ano? Para marinig nyo rin po yung side nila. Pero, malinaw naman po, narinig natin yung video, no, na binabanggit yung pangalan ni VP Sara. Not unless nagsisinungaling nga yung police, no? Mukhang malabo na nagsisinungaling yung police. Ano pong masasabi niyo sa video na ito? Ilagay niyo lang sa comment section below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.